What's up guys? Welcome back again sa aking channel, Mr. Burikyo. So yun guys, magandang umaga sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat din kung saan man sulok ng mundo na nakakapanood ng ating vlog dito sa New Zealand. And shoutout po sa inyong lahat. So ngayon guys ay ang iba-vlog natin ay yung mga question ng mga subscriber or na nag-comment sa atin doon sa ating mga question nila, yung mga question na namili lang ako ng mga ilang question na tumatak sa aking isip habang yung sinasagot ko yung mga katanungan nila. So para sa pangkalahatan na may mga katanungan, sana makatulong itong mga tanong nyo sa akin at i-update ko naman kayo doon sa ating EWRB na ngayon yung dating pinost ko na kung ano na yung nangyari doon sa ating EWRB license. Yun yung license ng mga electrician dito sa New Zealand guys. So yun ito yung mga list guys na screenshot ko at hopefully masagot natin ng ayos para sa kaalaman po ng lahat And yung sa mga gustong may mga itanong pa at siguro may mga na-miss ako na mga tanong nyo, mag-comment ulit kayo dito sa video natin ito para masagot ko rin yan at gagawa tayo ng video tungkol diyan. So nga pala guys, itong ating sombrero ay galing sa Kirimana Consultant, which is ito yung ating agency dito sa dito sa New Zealand na kinuha tayo sa Rensol Agency sa Pilipinas. So, itong Kirimana, ito yung local agency dito sa New Zealand at yung pong Rensol, yun naman po yung agency sa Pilipinas na ginamit ng Kirimana or nag-tied up sa Kirimana to hire us Filipino going here in New Zealand po. At saka mga nandito pala sa New Zealand, pwede po pala kayong mag-apply dito sa Kirimana. Nag-hiring po sila ng carpenter, butcher, electrician, at mga engineers yata. Parang nakakita ko ng mga hiring nila. So, yung mga naghahanap dito ng mga nasa New Zealand, pwede kayong mag-apply dito sa Kirimana Consultant Agency, kung saan sa aming agency, at malay nyo matanggap kayo, di ba? So walang mawawala and yun. Hopefully, ilalagay ko yung nila, yung Facebook page nila kasi doon sila pala guys hiring, nagpo-post ng hiring dito sa New Zealand doon sa Facebook. So, ilalagay natin dito sa comment section or sa description below para makita nyo. So, ito guys yung mga list ng tanong na ina-screenshot ko guys. So, hopefully makatulong sa inyo and mag-start tayo kay Sir Lucky Lian Cabeltara. New subscriber daw siya. Ang tanong niya sa akin, may hiring din po ba ang Rensol ng caregiver? Salamat po. So Sir Lucky, as of now parang wala akong nakikitang hiring ng caregiver sa Rensol Agency. Pero for you to know at much better kasi para mas ma-access mo lahat yung hiring sa Pilipinas, you can check in Work Abroad and para i-search mo yung description ng caregiver and yung select mo yung location ng New Zealand para malalaman mo kung ano yung agency list na nag-hiring ng caregiver papunta dito sa New Zealand o kung saan man gusto mong bansa na pumunta or target mong bansa. And idalagay natin din yung Work Abroad website dito sa description below para ma-check mo kung mapapanood mo ito. So, next tayo. So, nga pala guys, unahin muna natin na sagutin natin yung question. And then after that, i-relay ko naman sa inyo what happening na yung sa sa EWRB license ng electrician dito sa New Zealand.
And the next one is si Sir Chris Cab 5984. Boss, ano po ba yung visa ng AEW po ba pwede nyo isama ang partner nyo? Salamat po sa sagot. Ingat palagi. So, Sir Chris, yung pong AEWB visa na Accredited Employer Working Visa is tama po kayo. At pwede po ninyong i-partnership visa ang inyo pong asawa o partner ay pwede nyo pong i-apply ng partnership visa dito sa New Zealand. Ang hindi ko lamang po alam kasi nabago po yung category, merong ibang konting changes na nangyari, and I think merong konting dapat na ano ka na halimbawa, let's say na dapat ang iyong salary range ay nasa minimum wage, like $30 per hour. Yun yata one of the requirements. And I don't know much more the requirements, pero as of na nabalitaan ko and then nabasa ko doon ay pwede mong kuhanin through the requirements needed na dapat makomply mo. And kung gusto mo ay ilalagay natin naman dito yung New Zealand immigration website for you to know, kasi makikita mo doon and malalaman mo doon kung ano yung mga pwede mong i-search pag doon sa mga katanungan mo regarding doon sa requirements for partnership visa. And the next question natin ay galing kay Ronald Basco. Ang tanong niya ay, Sir, pwede po ba mag-apply sa Rental Cross Country na nandito ako sa Saudi? Salamat po sa reply, sir. Sir, sa katanungan mo, unfortunately ay hindi ka pwedeng mag-apply sa Rental ng Cross Country kasi nasa Saudi Arabia ka. You are already in Saudi Arabia and the Rental is in the Philippines. Ang Rental ay nagre-recruit ng mga trabahador going sa mga ibang bansa through the Philippines only. Hindi po siya makakapag-recruit ng galing sa ibang bansa, nang nasa ibang bansa na papupuntahin pa ng ibang bansa, unless you are going back to the Philippines and go to Rental and apply for the what do you want of kind of job do you want na merong hiring ang Rental, yon pwede yon. Pero in your case na gusto mong mag-apply ng cross country dito, halimbawa sa New Zealand, ang dapat mong gawin ay you can go to sick.nz and makikita mo doon yung mga hiring ng New Zealand na pwede mong pagpasahan ng resume, lalo na kung in demand yung iyong trade papunta dito sa New Zealand, ay pwede kang mag-apply. And yun yung nangyari doon sa isa kong kaibigan, nakatrabaho ko ngayon, na bali matagal na siya dito, let's say 3 years ago na ang ginawa niya, ang pag-a-apply ay pumunta siya ng sick.nz ngayon, nag-apply siya ng electrician TA, trade assistant, and dun siya na-hire. And yun, nagtrabaho na siya dito for almost 3 years or 3 years past. And yun, na siya. He is now in Sparky and full license holder. And so yun, good for him. And hopefully tayo din. So yun, yun ang pwede mong gawin, sir. Kung nasa ibang bansa kayo o kung hindi man si sir, kung kayo man ay nagbabalak pumunta dito sa New Zealand at gusto nyo mag-apply dito, yun yung pwede nyo gawin. Pumunta kayo dun sa sick.nz, ilalagay natin dito sa description box para makita nyo, and hopefully ay makapag-apply kayo doon at matanggap kayo, makapunta kayo dito sa New Zealand. And the next natin ay si Tox K T.
Ang hirap na mabigkasin ng name mo, ma'am. Boss, baka about naman sa trabaho ang next video mo. Yun, oo nga pala kasi siguro napapansin nyo na mostly my video is not in my work. And mostly dito lang sa bahay and sa labas and market. Kasi guys, unfortunately, doon sa aming site we are not allowed to take videos and photos. Prohibited kasi like yung aming site ay government facilities, so kaya bawal kami mag-upload or mag-videos ng any kind of taking things para ipakita sa like in social media kasi bawal nga and very restricted sila doon, kaya so I will not like take advantage for me to magkaroon ng problema. So kaya lang I just follow the rules na lang kasi although I want to share my my work here and then to show your people na makita nyo yung trabaho dito sa New Zealand, especially in electrical job. Kaso nga, hindi natin magawa kasi bawal. Pero siguro, sa mga susunod na taon, pagka nalipat tayo ng hindi na doon sa restricted, ay maiba-vlog na natin yung mga ginagawa natin para sa mga future electrician na gusto rin makapunta dito sa New Zealand. Meron na kayong idea kasi alam nyo, gusto ko talaga makashare sa inyo ng mga bagay-bagay na tungkol dito sa New Zealand para kasi in case na mag-hiring sa Pilipinas, meron talaga kayong idea, especially doon sa mga interviewhan nila at saka yung trade test nila para mas handa ba kayo pagka yung interviewhan. So actually guys, kaya ako ginagawa itong YouTube na to, yung video, para may makapagbigay din ako ng impormasyon, makatulong sa ibang tao na nangangarap na makapunta ng New Zealand. So yun, and then next natin ay si Eric Sander Custodio. Brad, patulong paano magpunta diyan? Medyo mahirap yung tanong ni Sarah. Papatulong siya sa akin na makapunta dito. Sir, hindi kita po matutulungan. Napakahirap pong makapunta dito. Kailangan po yung inyong experience na sa trabaho, kung ano man trade nyo, ay talagang totally solid na parang i-endorse mo yung sarili mo to the employer to hire you. Kasi you are capable of doing this job mostly to anyone else, ganon ba? Parang ganon yung So try to apply na lang sir in agency kung nasa Pilipinas ka, and kung wala ka man sa Pilipinas, mag-apply ka doon sa sinasabi kong SIC and hopefully makapag ka. Thank you sir sa question mo. And next po ay si Ma'am Vicky. Anong work mga offer diyan? Okay. So yung mga offer dito ma'am is kung ang hanap mo ay yung may pathway to be you as a residence, pumunta ka po sa immigration green list ng New Zealand para makita mo yung list ng New Zealand kung ano yung mga hinahire nila na kailangan dito sa New Zealand. Yung ibig sabihin ng green list, yun yung mga kulang na supply ng manpower dito sa New Zealand. Kaya sila nag-hire, kumukuha ng expat para dalhin dito sa New Zealand and magtrabaho para doon mapunan yung mga green list na kulang sila. Yun po ma'am. And ilalagay natin sa comment section or sa description box yung pong immigration green list para ma-search nyo
kung ano yung mga hinahire ng New Zealand na may mga pathway for residents and permanent residents until na maging citizen kayo ng New Zealand. And kay Sir Asher naman, ang tanong niya po ay, boss, pwede bang makabili ng car kapag tourist diyan? Nung bumili po ako, Sir Asher, noong car, nung ako ay ang kailangan kasi nila ay bank account, bank statement, and visa, working visa. And parang yun lang ang natandaan ko, sir. So hindi ko alam, sir, kung makakabili ka ng car dito kung ikaw ay tourist visa. Siguro unless kung full payment yung bibilhin mo. Baka. Pero hindi ko alam, sir. Magtatanong-tanong tayo para mayroon akong information sa iyo, sir. So, thank you, sir, sa tanong mo. And next question natin from Reynante Nuela. Watching you, sir, from Saudi Arabia, working as construction electrician. Gusto kong makapagtrabaho diyan, sir. Pwede bang cross-country diyan? 10 years na ako dito sa Saudi Arabia. Pa-assist naman, sir. Salamat, sir. Okay, sir. As I said po kanina, yung kailangan mong gawin ay mag-apply ka doon sa SIC.NZ at maghanap ka na nag-ano doon ng electrician na nakalagay ay hiring for electrical trade assistant. Yan po ang pwede mong mapasukan dito kasi hindi ka naman agad magiging electrician dito. Dadaan ka ng procedure na mag-apply ka sa assessment for EWRB at para magkaroon ka ng limited license. And then after meron kang limited license, magkakaroon ka ng mga block courses, and then yun mag-exam ka para sa EWRB for you to be a full license electrician dito sa New Zealand. So yun, sir, as of mag-apply ka doon sa NC kung gusto mo makapunta dito. Excuse me. Sa New Zealand SIC.NZ. Yun po. And ito naman kay Ma'am Rachaelan Salurio. Parang ang hirap mag-apply kasi niya. Hello, sir. Can I ask if pwede bang mag-apply ng PR sa New Zealand under working visa after 2 years as long as the green list? Thank you in advance. Noon, ma'am, itong tanong niyo po ay noon mga nakaraang buwan sa green list, as far as I know, ay pwede. Pero, pwede pa rin as long as na nasa green list. Pero may additional yata po na pwede kang mag-apply, may additional yatang requirements. Kasi dati ang alam ko wala na ngayong IELTS, pero dinagdag nila yung IELTS at para sa requirements. Hindi ko alam kung bakit nila dinagdag, pero kailangan mag-take ng IELTS or English test para sa requirements nila. And one more thing po, yun pong accredited employer working visa ay 5 years na lang dito sa New Zealand. Parang ang mangyayari ay pagka nagpunta ka ng New Zealand ng halimbawa meron kang 2 years visa, and then matapos mo yung 2 years visa, sa sunod ng renew mo ng visa, ang mangyayari na lamang ay 3 years visa na lang ang mai-renew mo. At pag natapos mo ang 5 years, hindi ka na makakapag-renew ng visa, uuwi ka ng Pilipinas, and then after 1 year, kung nasa Pilipinas ka, pwede ka ulit mag-apply dito sa New Zealand. Yun po ang kanilang bagong batas na sinasabi.
Pero hindi ko po alam kung a-apply na yun ngayong September. Kaya inaabangan din po namin kung tunay ba yung bagong batas ng New Zealand. So by September po ay lalabas yung anong yon, yung result noon. Kaya abangan din namin yun para mai-relay ko din sa inyo. So yun po. And yun guys, ito may tanong din si Ma'am Rachel Ann. Sir, sana magkaroon kayo ng blog how to apply for EWRB for guidelines po. Okay. So, ito na guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo regarding doon sa yung mga importante nyong kailangan pagka magpapa-assess kayo ng EWRB kung kayo ay electrician. Ang isa-search ko nga kung ano yung EWRB. Yun. Ang EWRB guys ay for Electrical Workers Registration Board, para sa mga electrician na gustong magkaroon ng license dito sa New Zealand. Ito guys po yung inyong kailangan bago po kayo ay pa-assess sa EWRB. Kailangan meron kayong certificate with description below. Like yung company nyo magbibigay sa inyo ng certificate na nagtrabaho kayo dito. Yung usually na binibigay sa atin, Certificate of Employment, and at the bottom of that, sa kanyang headers na andun yung duties and responsibility mo na ginagawa mo doon sa trabaho mo. Yun po ang kailangan ng EWRB for them to assess your credential para ay ma-assess nila and mabigyan kanila ng limited license para magkaroon ka ng limited license. Yun namang limited license na yun ay pwede ka magtrabaho under the supervisor or under the supervision of your supervisor. So yun po. And ito nga guys, yung ang number 1, kailangan mo ng yung certificate with duties and responsibility, and at least siguro maka 4 years above kayo para mas maganda yung result ng assessment nyo. And then second ay yung inyong credential na halimbawa nag-graduate ka ng electrical Bachelor of Industrial Technology, electrical, major in electrical, yung diploma and TOR and mga trainings, kung RME kung meron ka, kung ano yung mga makakasupport sa iyo bilang isang electrician, kailangan lahat kuhanin mo yon at para ma-apply mo para sa EWRB. And guys, yun nga pala yung aking assessment for the EWRB ay lumabas na. And meron na nga po pala akong limited license card. Ito. And guys, ito yung aking limited license na parang dumilim. Ayan. Ito yung guys, yung aking limited license galing from the EWRB. Yan po. Yan. Ang expired niyan ay December 2024. Yan. So guys, ito yung na-assess ako sa EWRB, and then kailangan until December 2024 ay makapag-take ako ng exam para sa full license. Kasi ang sabi nila, pagka daw hindi ka nag-take ng exam,
pagka hindi ka pa nakakapasa at tapos nag-take ka ng exam, mahihirapan ka ng renew ulit kasi parang tatanungin ng EWRB anong ginawa mong hakbang para mag full license ka, bakit hindi ka na ganito, bakit hindi ka nag-exam, mga ganon. And one more thing guys, at ang pagkuha ng EWRB ay hindi mura, malaking halaga. Ang pagpapa-assess sa EWRB ay 1,650 ang cost. And after that, nalabas yung assessment mo, apply ka ng card, and yung para sa license card ay 130. And after that, pagkatapos noon ay magba-black course ka. Yung black course na yun is for 1 week, and yun ay mag-aaral ka sa accredited ng EWRB na school. Tapos ay kukuha ka ng black course para sa regulation exam, and then after that saka ka makakapag-exam ng regulation. And pagka napasa mo ang regulation, sunod naman ng kuhanin mong black course ay theory naman. And after the theory, ayun, mag-e-exam ka na. Pag nakuha mo yung black course, 1 week din yung black course. And then after ng black course ay mag-black course ka ulit doon sa practical exam. Kasi 3 category guys yung gagawin mo para maging full license ka. 1 is regulation, second is theory, and third is the practical exam. Yung tatlong yung pag nakaipasa mo yun, automatic full license ka na. And pwede mong gamitin itong license na to even in Australia. I-convert lang. And ang gastos guys na sinabi sa amin nung aming mga nandito na Pilipino na nakapag-take na ng exam and then nakapasa na, ay merong yung one time lang yung lahat nakuha niya, and one time nakapasa siya ay umabot siya ng $6,000. And $6,000 kung kukumpitin natin sa peso, 6,000 times 34 na lang, gumastos siya ng 204,000 pesos guys doon para makuha niya yung full license niya. And pero worth it naman pagka nakapasa ka talaga, kasi anywhere yata, hindi ako sure basta British colony like here in New Zealand ay pwede mong ipa-convert yung iyong license and work there as a full license electrician. Kaya magandang benefits. Kaya yon, sana makakuha talaga tayo ng makapasa tayo nun guys. And ano pa ba? So yun guys, at hindi ko na alam kung ano pang mga dadagdag ko sa mga question nyo. And kung may mga katanungan kayo, please huwag kayong mag-hesitate na mag-comment dito, and sasagutin ko yung lahat ng mga tanong nyo. And at sana mabigyan natin ng hostisya. So yun guys, thank you for watching. Masyado nang mahaba yung ating vlog, and hopefully may natutunan kayo, and hopefully mabigyan ko kayo ng konting information, and kita-kits tayo dito sa New Zealand. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye.